Christ, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Reaching out. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 25th Sunday in Ordinary Time, Reaching Out. Bakit nga ba napili ko itong awiting ito? Ito ay isang pamagat sa aking kinukumpos na awitin, Reaching Out Your Hand. Reaching out your hands, the calling of the day, touching someone's life, so sweet as melody, spending time reborn and call all the way. Dahil pinatalakay dito sa awiting ito sa aking inspirasyon, may makapatid tayo na may kakayahan naman na maglilingkod. May kakayahan naman na magbabahagi. May kakayahan naman sa katalinuhan, sa mga material na bagay na magbabahagi sa ating mga kapatid na nangailangan. At ito ang ninanais ko na mapaabot, na reaching out your hand. Napakahirap man, hindi mo po madali na mag-reach out dahil sinasabi nga ng awiting ito, pag minsan yung mga tao na ni-reach out natin, parang wala sa ating qualification, wala sa ating criteria. Pag minsan yung lugar na pupuntahan natin ay napaka-challenging. Sa simbahan man, may makapatid tayo na parang hisitan tayo na mag-reach out dahil hindi natin kasundo ang mga taong ito. Hindi natin kaugnay itong mga taong ito. Ngunit again, that is the meaning of reaching out. You can make a change. People need someone like you. Na hindi sa pag-reach out natin ang aking comfort ang masusunod. Kundi sa reaching out, nandyan yung, again, yung salitang compassion. We immerse ourselves to the situation. Bago po ang lahat mga kapatid, sa inyo, sa patuloy nagsubaybay, patuloy na nagla-like sa Music of the Gospel Sunday Reflection at nagbabahagi din po nito. Walang sawang pasalamat sa inyo at nanalangin sa aking personal na panalangin at sa aming misa. Lalong-lalo na rin po yung nagpapaabot ng mga intensyon. Lalong-lalo na rin po, lalo na yung mga kapatid natin na may dinadaanan sa buhay, sinasama nila, kinukomento nila na isama sila sa ating mga panalangin. At sa inyong lahat, mabuhay na mabuhay po dahil kayo ay patuloy ng bigay ng inspirasyon, patuloy na nagbigay ng lakas para ito ang programang ito, Music of the Gospel Sunday Reflection, ay patuloy na mababahagi. Mga kapatid, dito ngayon sa linggong ito, tatalakayin natin, pagnilay-nilayan natin, pagbabahagian natin ang Ebanghelyo ni San Mateo chapter 20 verses 1 to 16. Napakaganda po ito. Maalala ko lang bago ang lahat po yung isang kwento ng isang bishop na nag-ordain sa akin pag isang deacon sa Bishop Bataclan. 19 years na ang nakalipas nung ako ay inordinahan na paging isang deacon. Ngunit yung kwento niya, naging gabay sa akin, lalong-lalo na sa pag-reach out. Bakit man? Dahil, yun nga, sa Bishop Bataclan ay nung pumasok siya sa seminaryo, dala-dala niya yung kanyang family picture. At nagtataka siya kung bakit siya ay pinakapaborito sa lahat ng mga anak, sa lahat ng kanyang mga kapatid. Siya ang paborito ng kanyang mga magulang. Nagtataka siya, bakit napaka-special niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang. At nung nandoon na siya sa seminaryo, nandoon siya sa harapan ng salamin. Dala-dala niya yung family picture at nagtatanong siya ngayon, bakit nga ba ako ang napaka-paborito na anak, na kapatid sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid? At nung tinitingnan niya yon,
yung mga mukha ng kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang, napaka-espesyal, dahil napakaganda, napakagwapo ang kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang. Ngayon, yung tinitingnan niya, yung kanyang mukha, kinukumpare niya doon sa kanyang mga kapatid. At nagsasabi niya nga sa sarili niya, alam ko na kung bakit ako ay napaka-espesyal sa aking mga kapatid, sa aking mga magulang. Dahil pala, sabi niya, siya ang pinakapangit sa lahat ng kanyang mga kapatid. At sabi niya, wow, ganito pala. Masaya siya dahil, yun nga, sa kabila ng kanyang pagkaiba sa kanyang mga kapatid, o sabihin natin pagkapangit niya, ngunit pinaparating doon na yung pagmamahal, naging special siya. Na instead na sa iba nating mga kapatid, pag ikaw ay hindi gwapo, hindi gwapa, hindi ka karapat-dapat, ikaw ay itsipoira. Ngunit sa kanyang mga magulang, sa mga kapatid, binibigyan siya ng pagpapahalaga. Mga kapatid, ito din po ang maging gabay natin sa ating pagnilay-nilay sa linggong ito, the 25th Sunday in Ordinary Time. Bakit nga ba nasasabi kong ito ang gabay natin? Dahil, pakikita natin, dahil sa ating ebanghelyo ngayon, may isang may-ari ng isang lupain at nag-hire siya, nag-i-invite siya ng mga manggagawa na magtatrabaho doon sa kanyang lupain. Umagang-umaga, pumunta siya ngayon para maghanap ng mga manggagawa. Nakahanap siya ngayon at doon naman, nag-agree sila na itong amount na ito, itong klaseng salary na ito, ay yun ang ibibigay sa kanila. At ngayon, pagdating ng alas 9 ng umaga, pumunta na naman, lumabas na naman, at naghanap na naman ng mga workers. Siguro kinukulang ng manggagawa, naghanap na naman siya. At in-invite niya. At the same pa rin ang salary na tatanggapin nila. Dumating na naman sa punto na magtanghaling tapat, na pumunta na naman, lumabas na naman para maghanap pa rin ng mga manggagawa. At nakahanap at pinatrabaho ito. Pumunta na naman at 3 o'clock at sa bandang huli, nag-invite na naman siya yung panghuling mga taong in-invite niya. At doon, pinapatrabaho niya. Alam niyo mga kapatid, may isang kultura din po sa mga Palestinyo, sa Palestine, na yung mga manggagawa, yung mga workers, sila ay lumalabas doon sa lansangan para yung sino man yung maghanap ng mga manggagawa para mag-work doon sa kanilang lupain, sila ay mahanap, sila ay masusumpungan kaagad. So, inimbita ito, makikita natin na talagang siguro yung ibang na-invite na 9 o'clock, nandoon na umagang-umaga pa, ngunit hindi nasusumpungan. Kung pinaprioritize yung unang nakikita. Siguro yung panghuli ng na-invite para mag-work doon sa lupain, siguro ganun din. Nandoon, naghintay kung sinong mag-invite sa kanya. Hindi nawala ng pag-asa, no? Hindi nawala ng pag-asa at nandoon din, sumasama din. Siguro makikita din po natin, other perspective siguro, yung unang mga na-invita early in the morning. Baka may mga kilala man, mga famous man, yung mga taong iyon. Siguro mga expert man, dahil una silang nahanap, una silang pinapa-work doon sa lupain, dahil may mga expertise, o may mga kilala, may mga kasusyo sila. At siguro, yung mga nahuli naman, siguro hindi din kagandahan magtrabaho. That's why walang nagmi-middle sa kanila, walang nagpaprioritize sa kanila. Ngunit again, napakaganda dahil yung may-ari ng lupain ay binibigyan ang lahat ng importansya. Ngayon, ito ng panahon na tatanggapin na nila ang sahod, inuuna ngayon yung huling dumating. At binibigay sa may-ari ng lupain yung karapat-dapat sa kanya. Ang karapat-dapat dito ay katumbas lang din nung unang mga workers, unang manggagawa na inimbitahan. Katumbas lang din. At ganun din po yung sumunod at yung sumunod. Ngayon, tumanggap yung mga unang naimbita sa paggawa sa lupain. Ngayon, nagtatampo sila. Bakit nga ba? Na unfair yata itong ginagawa ng ating ng may-aring ito. Tayo na una. Bakit man hindi
lamang ang sa atin, bakit naman hindi mas malaki ang sa atin? Na may mga broker nga tayo, may specialty tayo, bakit naman? Bakit unfair yata doon sa mga huli na katumbas lamang ang natanggap nila at sa atin din po? At sabi ng may-ari ng lupain, 'di ba? Pumapayag naman kayo, nagkasundo naman tayo na ito ang amount, ito ang halaga ng inyong tatanggapin, halagang pera ang inyong tatanggapin. 'Di ba? Saan ang injustice diyan? Wala ba akong karapatan na ibigay din po ang halaga na katulad ninyo doon sa mga taong dumating na nahuli? Napakagandang pagnilay-nilayan natin mga kapatid. Talagang tayo mga tao, nandyan yung competition natin. Gusto natin na mas lamang tayo sa ibang tao. Gusto natin na dahil matalino tayo, may expertise tayo, mas lamang tayo sa kanila pagdating sa sahod, pagdating sa mga bagay, karaniwan na ginagawa natin. At yan, napakatinding titingnan natin, na sana, yung mga nauna, na sana sila ang maging ehemplo at mag-inspired, pinapakita nila sana na, tingnan nyo, kami ang nauna na inimbitahan na magtatrabaho dahil nandyan sa amin ang kakayahan at ginagawa namin yung mabuti. Maging, tingnan nyo, matuto kayo sa amin. Matuto kayo kung paano niyo pinapalagahan yung trabaho. At sana ini-inspired, sana nag-reach out doon sa mga, doon sa mga kapatid natin na talagang walang kulang sa kaalaman. Sa pamagitan ng pag-inspire nila, maging ehemplo, matututo, ma-inspired na, wow, kahit pa man sila ay nauna, may expertise, ngunit inspired sa atin, kahit pa man yung salary, yung sahod ay katumbas lamang, pariho lamang tayo, at ngunit inspired sila. Hindi kaya masasabi, wow, ngayon pagagandahin ko para naman may katulad ako nila. Di ba napakaganda yon? Makapad naalala ko rin yung ako ay na-assign sa isang school, sa isang school, at bilang isang director, may programa ako doon na hindi ko makakalimutan, yung journeying. Journeying doon sa mga kabataan na pinipili ko na yung mga bata na may kakayahan, advance, para doon i-pairing doon sa mga bata na late bloomers or so masabi nating kulang pa ang kanilang kaalaman. So sa pamagitan ng journeying, minomold muna namin sila, pinabigyan muna ng formation na maging karapat-dapat sila sa paggabay ng kapwa nila estudyante, na hindi yung magiging bullying, hindi nila i-look down, ang magiging instrumento, maging modelo para tulungan at iahon yung mga bata na medyo may kahinaan. At sa ganung paraan, we are journeying together, kahit pa man ako ay may kaalaman na, ngunit we are journeying together. Sabay-sabay tayo magjo-journey. Kung makarating man ako, makarating din kayo, tutulungan ko kayo. So, sa pamagitan ito, nandoon yung reaching out your hand. Reaching out your hands, the calling of the day, touching someone's life. Ito yung panawagan sa atin na tayo din po ay mag-reach out doon sa ating mga kapatid na nangailangan. Di ba napakaganda baga? No? Di ba ganon din po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay? Pinapadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Anong purpose dito? Para tayo ay hindi man tayo karapat-dapat, nandyan man sa atin ang kahinaan, para itulak tayo, iahon tayo, yung nasisira nating dignidad, nasisira nating buhay, iahon tayo sa ating pagiging makasalanan tungo sa kabanalan. Yan ang purpose ng ating Diyos. Imagine, hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, ngunit kinakaya niya yung lahat-lahat na yon para sa ating kaligtasan. Hindi kaya ito din po ang mensahe ng reaching out para doon sa ating mga kapatid
na maahon din po. Kaso lang kasi, doon sa mga kapatid natin na itong challenge sa ating lahat, challenge sa aming makaparian, challenge sa mga nalilingkod sa simbahan, challenge din po sa mga kapatid natin na naglilingkod sa ating lipunan, sa ating bayan, dahil pag minsan, dahil special tayo, may special capacity tayo, matalino tayo, powerful tayo, well-known tayo, pag minsan naging pabida tayo. Naging pabida tayo, instead na mag-reach out tayo sa ating mga kapatid, nagiging dahilan pa, ito pa ay naging instrumento para tayo'y lumalayo sa ating mga kapatid. Instead na yung kakayahan natin ay maging instrumento para iahon natin ang mga kapatid natin, ito pang kakayahan natin, itong katalinuhan natin, yun pa ang naging hadlang. At kagaya din po ng ating ebanghelyo ngayon, yung mga tao na unang naimbitahan dahil sila ay siguro may expert sila, may kakayahan sila, may mga nagmi-middle sa kanila, famous sila, nagko-complain na bakit ganito? Diba? Ngunit sabi ni Jesus, the first will be the last. The first will be the last because yung huli man siya, ngunit nandoon yung paghintay niya. Nandoon yung inimbitahan siya, kusang loob siya na ginagawa niya ang karapat-dapat para sa kanya. Huli man, ngunit pinapaganda niya, binibigyan niya ng pagpapahalaga yung kanyang tungkulin. Una ka man, ngunit huli pa rin dahil huli ka dahil sa yung attitude, dahil sa yung ugali, dahil instead na itulong mo yung karanasan mo, yung kakayahan mo, yung katalinuhan mo, lahat-lahat para maging una ka palagi. Una at naging una ka dahil yung attitude mo ay naging karapat-dapat para mag-reach out doon sa ating mga kapatid. Nawa, sa ebanghelyong ito, nawa tayo maging instrumento. You can make a change. The world is smiles at you. Do it now.